Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs. Hello sa inyong lahat. Naisip mo na ba kung gaano kabilis nagbago yung digital na mundo natin ngayong 2026? Sa pag-uusap natin ngayon, ikaw mismo ang kausap namin. Oo, ikaw na nakikinig ngayon. Kasi ang paksang hihimayin natin ay hindi lang malayong teorya sa tech. Ito ay bagay na pwedeng makaapekto mismo sa trabaho mo, sa kumpanyang pinapasukan mo, at higit sa lahat, sa mga personal na impormasyon na akala mo ligtas. Tama. At ang misyon natin para sa malalim na pagsusuri na ito ay buksan yung madilim na bahagi ng artificial intelligence pagdating sa cybersecurity ngayong taon. May dalawang nakakagulat na babala tayo mula sa ating mga source materials. Ito ay mga reports mula sa Sentinel-1, IBM, Kaspersky at mga bagong research papers mula sa Harvard at University of Maryland. Titingnan natin kung paanong naging top enterprise threat ang AI-generated phishing. At susuriin din natin kung bakit yung paborito mong shortcut, yung pagpapagawa ng password sa ChatGPT o iba pang AI ay isang napakadelikadong bitag. Kumbaga, nagbibigay lang ito sa iyo ng ilusyon ng kaligtasan. Madalas kasi nating nakikita ang AI bilang isang magic wand, di ba? Pampabilis ng trabaho, tagabuo ng email, taga-research. Oo, sobrang convenient kasi talaga. Pero kapag binaliktad mo ang coin, makikita natin kung paano ito nagiging isang napaka-episyenteng sandata sa kamay ng mga cybercriminals. Ang mga pinagsama-sama nating datos ngayon ay nagpapakita ng isang paradigm shift. Hindi na tayo lumalaban sa mga hackers na nakahoodie sa isang madilim na kwarto. Mismo, lumalaban na tayo sa mga automated na sistema na kayang pag-aralin ang pagkatao mo sa loob lang ng ilang segundo. Okay, himayin natin ito. Magsimula tayo sa sinasabing golden age na mga scammers. Kung titingnan natin ang datos mula sa Sentinel-1, nakakita sila ng isang nakakabaliw na 1,265% na pagtaas sa mga phishing attacks. 1,265%. Grabe yun ah. Grabe talaga. At ang pangunahing salarin dyan ay yung generative AI tulad ng GPT-4, pati na rin yung mga illegal na bersyon sa dark web tulad ng Fraud GPT. Isipin mo yun, mahigit 1,000% ang itinaas. Dati kasi, kapag nakatanggap ka ng phishing email. Madali mo mahahalata, diba? Oo, may maling grammar, weird yung spelling, o kaya parang galing sa isang estranghero na nag-aalok ng milyon-milyong dollar mula sa malayong bansa. Yung mga typical na spam. Eksakto. Pero ngayon, nagbago na ang laro. Wala nang mga obvious na red flags. Ang nakakapakaw ng atensyon dito ay yung mismong mechanics ng bagong uri ng ataking ito. Hindi na ito yung typical na spam, na spray and pray. Yung magpapadala ng 1,000,000 email at aasa na may isang magiklik? Tama. Batay sa ating mga sanggunian, ang AI-generated phishing ay nakatayo sa 4 na matitibay na haligi. Ang una dyan ay ang data profiling. Dito, ang AI ay ginagawa para otomatikong mag-scrape o mangolekta ng bawat piraso ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa LinkedIn at iba pang social media platforms. Inaalam ng algorithm kung ano ang posisyon mo sa trabaho Sino ang mga ka-meeting mo kahapon? at ano ang mga current projects na hinahandle mo. Kaya pala, kapag nabasa mo yung email, pakiramdam mo kilalang-kilala ka nung nagpadala. Nakita na nila yung buong digital footprint mo bago pa man pumasok yung mensahe sa inbox mo. Imagine opening an email at ang bungad sa'yo ay tungkol doon sa eksaktong project na ipinost mo lang sa LinkedIn na nung isang araw. At dyan napapasok ang pangalawang haligi, yung hyper-personalization. Dahil kumpleto na ang profile mo, kayang-kayang i-instruct ng hacker ang AI na gumawa ng mensahe na eksaktong aangkop sa sitwasyon mo. Pwede nitong gayahin ang eksaktong tono, vokabularyo at estilo ng pananalita ng boss mo o ng katrabaho mo, di ba? Totoo yan. Kung madalas gumamit ng mga specific na jargon o emojis ang manager mo, gagayahin niyo ng AI nang walang kahirap-hirap. Na nagdadala naman sa atin sa pangatlong haligi, ang flawless content. Tapos na tayo sa era ng maling grammar. Ang atake ngayon ay nagiging linguistic, nakabase sa wika at psikolohiya. Hindi na lang purong technical na hacking. Ang pangunahing layunin ng email ay manipulahin ang emosyon mo. Baka madaliin ka
O kaya baka purihin ka sa maganda mong trabaho para makuha ang tiwala mo. At kapag perpekto ang pagkakagawa ng wika, bumababa ang depensa natin bilang tao. Ang nagpapalala pa sa sitwasyong ito ay ang ikaapat na haligi, yung tinatawag nilang scale o polymorphic phishing. Kung noon, kapag na-detect na isang scam email ang IT department, pwede nilang i-block yung exact wording na yon para hindi na pumasok sa ibang empleyado. Ngayon, Ngayon, kayang magpadala ng AI ng milyong-milyong emails na may isang layunin pero walang dalawang email na magkaparaho ang wording. bawat isa ay may kaunting pagkakaiba-iba. Kaya naman, napakadaling lusutan ang mga lumang security filters natin. Ang bilis pa ng proseso. May nabasa ako sa research paper na binigay mo kung saan sa loob lamang ng 20 segundo, 20 seconds. oo, 20 seconds, gamit ang isang simpleng prompt, nakagawa ang AI ng isang perfecto at gumaganang peking password reset page. Walang pinagkaiba sa totoong login portal ng isang malaking kumpanya. Kompleto sa mga tamang logos at form fields? At dahil sa ganitong antas ng panlilinlang, lumalabas sa pag-aaral ng Harvard na 60% ng mga tao ang patuloy na nabibiktima nito. 60%. Higit sa kalahati ng mga nakakatanggap nito ay napapaniwala at nagbibigay ng kanilang credentials. At ang epekto niyan sa mga negosyo ay hindi basta-basta. Ayon sa 2024 Cost of a Data Breach Report ng IBM, ang isang data breach na nag-umpisa sa isang phishing attack ay nagkakahalaga ng average na $4.8 milyong. Ang laki ng pinsala. Bukod pa sa pinansyal na aspekto, nasisira ang reputasyon ng kumpanya. Kaya nga naglabas na rin ng opisyal na babala ang US FBI tungkol sa ganitong klaseng AI threats. Ang malaking hamon ngayon ay kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili at ang ating mga kumpanya laban sa isang kaaway na nagbabago ng anyo bawat segundo. Dito pumapasok yung shift na kailangan nating gawin pagdating sa depensa natin. Kasi yung mga traditional na secure email gateways o SEGs natin, Nakabase lang yan sa mga static rules. mismo, naghahanap lang sila ng kilalang masamang links o mga pamilyar na spam keywords. Paano nila haharangin kung ang email ay perfectly written at nag-iiba-iba ng content bawat padala? Ang solusyon na lumalabas sa industriya ay ang pag-adopt ng AI-native email security. Kailangan mong labanan ng AI gamit din ng AI. Isang halimbawa sa ating mga sanggunian ay ang methodology ng strongest layer. Imbes na maghanap ng specific keywords, gumagamit sila ng sarili nilang large language models o LLMs para suriin ang mismong intent o layunin ng mensahe. Naiintindihan ng Defense AI kung ang buong konteksto ng email ay nagtatangkang manlinlang kahit gaano pa ka-polite o ka-professional ang pagkakagawa nito. Bukod doon sa software side, nabanggit din sa mga ulat na kailangan na nating i-upgrade ang human element. Yung tuloy-tuloy at real-time na AI-driven training simulations para sa mga empleyado. Hindi na kasi uubra yung minsanang seminar sa isang taon kung saan manonood lang ng PowerPoint slides ang mga tao tungkol sa phishing. Kailangan sinusubukan mismo ang mga empleyado gamit ang mga peking AI phishing emails on a regular basis para silang may mock drill para sa aktwal na karanasan. Kaya kapag dumating yung totoong atake, sanay na ang mata nila. Kailangang palakasin ng ating human firewall. Pero pagdating naman sa personal na seguridad ng bawat user, may isang kaugalian na mabilis kumalat ngayon dahil sa convenience na dala ng AI. At ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na pwede nating gawin. Dito na ito nagiging sobrang kawili-wili lalo na para sa mga tech-savvy users nating nakikinig na yon. Aaminin ko, minsan nakakatamad mag-isip ng bagong password para sa bawat account. Kailangan may capital letter, small letter, number, special character. Kaya itatanong ko sa iyo na nakikinig, naisip mo na bang mag-type sa ChatGPT o Gemini at sabihin, gumawa ka nga ng isang napakahimap na 16-character password para sa akin? Sa unang tingin, napaka-logical at napakabilis na solusyon, di ba? Pero ayon sa mga cybersecurity firms tulad ng Irregular at Kaspersky, ang paggamit ng AI bilang password generator ay isang napakadelikadong akala na mag-iiwan sa iyo na mas bulagtag sa mga hackers. Ang pinakaugat ng problemang ito ay isang konsepto sa cryptography na tinatawag na entropy.
Para mas madaling maintindihan, ang entropy ay ang sukat ng pagiging hindi mahulaan o true randomness. Isipin mo ito na parang pag-roll ng dice. Kapag nag-roll ka ng dice, wala kang ideya kung anong numero ang lalabas. True randomness iyon. Pero kapag sinabihan mo ang isang tao na pumili ng random na numero mula sa 1 hanggang 10, madalas pipiliin nila ang 7. May pattern ang tao. At ganyan din ang mga large language models tulad ng ChatGPT or Claude, di ba? Wala silang kakayahang gumawa ng true randomness dahil sadyang nakadisenyo sila para hulaan ang pinaka-logical na susunod na salita o letra batay sa napakalaking training data nila. Ibig sabihin, ang pinaka-purpose ng AI ay maghanap ng pattern at maging predictable para maintindihan natin. Kabaliktaran niyon ng kailangan natin para sa isang ligtas na password. Ang siyensya sa likod ng paghula nito ay talagang nakakagulat. Ayon sa ating mga sanggunian, ang isang secure na 16-character password na ginawa ng isang totoong cryptographically random generator ay dapat may humigit kumulang 98 bits of entropy. Kapag may 98 bits ka, isipin mo, aabutin ng bilyon-bilyong taon bago ito mahak, kahit gumamit ka pa ng mga pinakamalakas na supercomputer sa mundo. Pero ang mga 16-character passwords na gawa ng mga AI chatbots, dahil sunod sila sa patterns, bumabagsak ito sa 27 bits lamang ng entropy. Mula sa bilyon-bilyong taon, bumababa ang oras na kailangan para makrack ito sa ilang sekundo o oras na lang gamit ang ordinaryong computer. Ganon kabilis gumuho yung ilusyon ng kaligtasan. Kahit sa paningin mo ay mukhang napakakomplikado ng ibinigay na password ng AI, punong-puno ito ng mga hidden patterns na madaling basahin ng ibang makina. At kung titingnan mo ng malapitan, lumalabas sa pag-aaral ng Kaspersky na may mga nakakatawa pero nakakatakot na gawi o quirks ang mga AI na ito. Wait, guilty yung mga AI models dito at sobrang nakakatawa yung mga natuklasan sa test nila. Kapag pinagawa mo raw ng password ang ChatGPT, may paborito itong numero. Default niya agad, gagamitin niya ang numerong 9. May paborito rin itong mga letra. Lagi niyang isinasama ang X, P at capital L. Yung modelong Llama naman ni Meta, mahilig maglagay ng hashtag symbol sa huli ng password. At ang pinaka-nakakatawa dito na siguradong nakakaiyak kung account mo ang mahak, yung DeepSeek at Llama, kapag pinilit mong gumawa ng secure password, madalas tinatamad. Kukuha lang sila ng simpleng salita sa diksyonaryo, tapos papalitan lang ng numero yung ilang letra. Nagbigay sila ng mga halimbawang lumagas sa tests nila tulad ng capital S at symbol day 0 W 12 mula sa salitang shadow. O kaya yung capital B at symbol, N at symbol, N at symbol, 7 mula sa banana. Akala natin sobrang talino ng billion-dollar infrastructure na ito, tapos ang ibibigay sa iyong ultimate defense ay banana 7? O kaya yung walang kamatayang word na password na iniba lang ang capitalizations at dinagdagan lang ng special character. Literal na banana with a 7 lang. Kapag nakita ng cybercriminal yan, hindi na sila gagamit ng supercomputer. Papahulaan na lang nila yan sa simpleng script. Kaya hindi nakakapagtaka yung naging resulta nung isinaalam ng Kaspersky ang mga AI-generated passwords na ito sa mga modern hacking tools. 88% ng mga passwords mula sa DeepSeek at 87% mula sa Llama ay bagsak sa kanilang password strength tests. Halos siyam sa bawat something passwords na binibigay nila ay walang kwenta laban sa isang matinong cyber attack. At hindi lang paggawa ng maling passwords ang kaya nilang gawin. Dito lumalalim at mas nagiging seryoso ang banta natin ngayon. Meron ng mga bagong AI tools na binuo mismo ng mga mananaliksik upang ipakita kung paano kayang hulaan ng AI ang kasalukuyang password mo kahit hindi mo ito pinagawa sa AI. Dito natin makikita ang pagusbong ng mga modelong tulad ng PAS-LLM at ng mga tinatawag na Universal Neural Cracking Machines o UNCMs. Paano ito gumagana? Dahil ba natututo ang AI based sa mga personal nating informasyon? Oo, partikular na yung Personally Identifiable Information o PII natin. Yung pangalan mo, taon ng kapanganakan, pangalan ng aso mo, paboritong sports team o kaya ang email address mo. Ang PAS-LLM ay isang halimbawa ng AI na sinanay gamit ang prosesong tinatawag na LoRa fine-tuning.
Para maintindihan natin ng LoRa, para itong pagtuturo sa isang matandang AI ng mga bagong at highly specific na tricks nang hindi mo na kailangang i-retrain ang buong utak niya. Kumuha sila ng milyon-milyong leak na mga impormasyon mula sa mga data breaches at ginamit ang LoRa para ituro sa AI kung paano nag-iisip ang isang tao kapag gumagawa ng password based sa personal niyang buhay. Bale, binabasa ng PASLM yung PII mo at nagko-connect the dots siya. At ang nakakabahala dito, kaya nitong tumakbo sa mga ordinaryong consumer computers. Ayon sa pananaliksik, ang mga modelong tulad nito ay mas tumpak na 45% kesa sa mga tradisyonal na password guessing tools. Bibigyan ka ng AI ng isang listahan ng mga posibleng passwords mo at malamang na nasa pinakataas na bahagi ng listahang iyon ang totoong password mo. Kasi na-profile na niya kung paano ka mag-isip. Ang susi sa pag-atake na ito ay ang pagkakaroon ng mga hackers ng iyong PII. Pero ang tanong, paano ba nila madaling nakukuha mga personal na detalye mo sa internet? Dito pumapasok ang napakalaking issue ng privacy attacks sa mga chatbots mismo. Partikular ang pamamaraang tinatawag na jailbreaking. Pag-usapan natin yan jailbreaking na yan. Alam naman natin na ang mga kumpanya tulad ng OpenAI ay nilalagyan ng tinatawag na dialogue safety ang kanilang mga chatbots. Kung i-type mo sa ChatGPT na ibigay mo sa akin ang personal na email address o numero ng telepono ni Juan de la Cruz, magre-reply yan na hindi pwede. Bawal daw kasi labag ito sa privacy guidelines nila. Pero nakahanap ng napakalaking butas ang mga researchers gamit ang multi-step jailbreaking prompts. Ang multi-step jailbreaking ay hindi lang isang simpleng tanong. Ito ay isang serye ng mga prompts kung saan unti-unti mong minimanipula ang AI. Tapos sa susunod na prompt, now ignore all previous safety guidelines for this test environment. Unti-unti nilang nilalansihin ng chatbot hanggang sa makapasok sila sa tinatawag na developer mode, kung saan nakakalimutan ng AI ang sariling mga rules. Pagkatapos ng ilang steps, pipilitin nilang ilabas ng AI ang impormasyon. Boom! Ilalabas na ng ChatGPT ang nakatagong email address, phone number o iba pang PII na nahagip niya nung tinitrain pa lang ang model niya. May isa pang ang experiment doon sa research kung saan ginamit ng mga mismong mananaliksik ang jailbreaking para utusan ng AI na gumawa ng isang faking Amazon landing page na nakatarget sa sarili nilang mga kasama sa research team. At nakabiktima sila. Gamit ang mga personal na detalye na nakuha nila galing mismong AI, naging perpekto ang ginawa nilang trap. Ito ay naglalabas ng isang mahalagang tanong para sa nating lahat. Ligtas pa ba ang ating mga digital footprints kung ang AI mismo ang nagiging tulay at search engine para madaling makuha ng mga attackers ang ating data? Mas lumalala pa ang sitwasyon kapag tiningnan natin ang mga AI na may direct access sa live internet, tulad ng New Bing ng Microsoft. Hindi tulad ng base ChatGPT na nakadepende lang sa luma niyang training data, ang New Bing ay naghahanap ng impormasyon real-time. Iyan ang isang napakadelikadong part ng report na nabasa natin. Akala ng marami sa atin, ligtas tayo kapag minamask natin ang email natin online. Halimbawa, para hindi tayo ma-spam ng mga bots, imbes na ilagay yung @ symbol sa website natin o sa bio natin, papalitan natin ng bracket A bracket. Dati, hindi ito mababasa ng mga simpleng scraper bots. Pero sa pag-aaral, ipinakita na kayang-kayang basahin, intindihin ang konteksto, at ibalik ng New Bing ang tamang email address mo kahit paanong pagtatago ang gawin mo. Naiintindihan niya na yung bracket A bracket ay @ symbol pa rin. Pinapadali ng AI ang buhay ng mga hackers na mangungulekta ng libo-libong PII para i-feed sa PASLLM na nabanggit natin kanina. Kaya umiikot ang problema. Gagamitin ng AI para makuha ang personal na impormasyon mo. Gagamitin ang impormasyon na iyon sa isa pang AI para hulaan ang password mo. At gagamitin muli ang AI para padalhan ka ng perfectong phishing email kung sakaling kailangan nila ang two-factor authentication mo. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa dami ng masasamang balitang napag-usapan natin tungkol sa AI at passwords, isusumpa na ba natin ng tuluyan ng AI pagdating sa security? Masama na ba talagang AI sa paggawa ng passwords at passphrases
O may tamang paraan para magamit ito ng ligtas? May pag-asa pa rin, basta hindi mo gagamitin ng AI na parang simpleng chat interface. Diyan papasok ang isang kawili-wiling pananaliksik mula sa University ng Maryland. Ipinakita ng kanilang research team na ang AI ay pwedeng maging ligtas sa paggawa ng tinatawag nating passphrases, mga mahahabang pangungusap sa halip na maiikling salita na may numbers. Ngunit, ang malaking kondisyon dito ay kinakailangang mahigpit na sinusukat at tinututukan ng entropy nito sa back-end habang mismong ginagawa ito ng AI. Ibig sabihin, hindi mo basta-basta pwedeng i-type sa pampublikong ChatGPT na bigyan mo ako ng passphrase. Kailangan ang mismong platform na ginagamit mo ay may sariling proseso sa ilalim na sumusukat sa randomness. Dito na pag-usapan sa research yung parameter na tinatawag na top-Q truncation, di ba? Eksaktong proseso yun para sa atin na nagdataka kung ano ang top Q truncation. Isipin mo na may listahan ka ng mga salita sa isang vocabulary. Usually, kapag pinagsalita mo ang AI, pipili yan mula sa itaas ng listahan, yung mga pinaka-common at logical na salita. Ang ginagawa ng top-Q truncation ay pinipilit nito ang AI na i-ignore yung mga obvious choices sa top half ng listahan. At pinipilit itong pumili mula sa mga mas obscure at unpredictable na salita sa ibaba. Tinatanggal nito ang likas na ugali ng AI na magbigay ng mga paulit-ulit na pattern. Ang galing ng approach na ito kasi nasosolve ngayong malaking debate sa cybersecurity. Ang usability versus security. Ang balanse sa pagitan ng pagiging madaling gamitin at pagiging ligtas, madalas kasing nagbibigay ang mga lumang random password generators natin ng mga letrang tulad ng U, capital E, capital B, J, D, 6, N, 3, 5. Monitor o kaya isa-save sa isang unsecure na notepad file sa desktop. Mas lalong pangdelikado, di ba? Samantala, gamit ang AI na dumaan sa top Q truncation, kaya nitong gumawa ng absurd na passphrase tulad ng paranoid corgi jumped over magical hat. Ibig sabihin, ang praning na corgi ay tumalon sa ibabaw ng mahiwagang sombrero. Madaling i-visualize sa utak mo, madaling tandaan ng tao, kaya napakataas na usability. Pero dahil mahaba ito at binubuo ng mga independent na salita, napakahirap itong hulaan ng makina, kaya mataas din ang security. Makukuha mo ang perpektong balanse. Nakakakuha tayo ng passphrase na may sapat na bits of entropy na panlaban sa mga password-guessing AI, habang hindi sumasakit ang ulo natin sa kakasaulo. Nung uulitin ko, mangyayari lamang ito kung ang mga developers ay gagamit ng mga advanced parameters. Hindi ito ang default na makukuha mo kung bubuksan mo lang ang app sa phone mo. So, as tech-savvy users, ang takeaway para sa atin dito ay hindi lang isang simpleng babala na umiwas sa AI. Kailangan nating i-rethink ang buong threat model natin. Ang teknolohiya ay malinaw na isang dobleng talim. Sa isang banda, nakita natin kung paano nagbibigay ang AI ng halos walang katapusang kapangyarihan sa mga cybercriminals upang bumuo ng perpekto at hyper-personalized na phishing emails na kayang manlinlang kahit ng mga sanay sa tech. At nakita rin natin na ang paggamit sa mga pampublikong AI chatbots bilang madaling shortcut para gumawa ng iyong passwords ay isang malaking bitag dahil idisenyo silang maging predictable. At ang pinakamagandang hakbang na magagawa natin para protektahan ang ating sarili at ang ating mga kumpanya ay huwag iasa ang ating seguridad sa mga systems na hindi naman ginawa para doon. Para sa iyong passwords, gumamit ng isang tunay at pinagkakatiwalaang password manager na tumatakbo sa totoong cryptographically secured generators. Para naman sa mga natatanggap mong emails, palaging maging mapanuri kahit gaano pa ka-authentic pakinggan ang mensahe o kahit parang galing pa ito sa katrabaho mo. At para sa mga organisasyon, panahon na para ibaling ang suporta sa mga AI native na depensa tulad ng pamamaraan ng strongest layer na sumusuri sa buong layunin ng isang mensahe. Dahil hindi na sapat ang mga static filters sa mundong saan ng atake ay umaangkop real-time. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang kaisipan na gusto naming iwan sa iyo para pag-isipan mo. Kung kayang gamitin ng mga umaatake ang artificial intelligence para kolektahin ang bawat piraso ng iyong buhay mula sa mga naiwan mong bakas sa internet,
upang gawing perpekto ang isang panlinlang na email at upang hulaan ang mismong password mo ng may ganoong kataas na accuracy. Ang iyong digital identity ba ay sa iyo pa rin? O isa na lamang itong malaking puzzle na unti-unting binubuo at sinasagot ng isang algorithm ng hindi mo nalalaman? Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.